Good day mga kalibipay. Ngayong araw, tuturo kayo magbuo ng ating sliding wardrobe na si Zia. Bago tayo magsimula, papakita ko muna sa inyo yung ating mga parts. Ito yung ating left and right side panel. Right, left. Then ito yung ating middle panel. Ayan. Ito naman yung ating back panel. Isa, dalawa. Ating top and bottom cover. Ito yung top. Ito yung bottom cover. Ito. Ito yung ating mga shelves. Ito. 5 pieces. Ito yung ating lower front frame. Ito yung inner cover, lower part na frame natin. Yung banda sa loob. Ito naman yung left and right side frame natin. Middle part ng ating lower frame. Ito yung magiging slider guide niya. Ito naman yung top part na frame natin. Meron naka-emboss na dito tayo. Then ito yung front door ng ating mini board. Susi niya lagi nandito sa side natin. Then yung ating mga door. Ito yung design ng ating door na si Zia. Mirror niya. Then lastly yung ating mga accessories. At yung ating locks. Yung magnets para sa door. Screw. Yung parang angle bar na magdudugtong sa kanya. Sa footing. Then also dito rin natin ilalagay yung itong DeRosa's na footing niya, yung adjustable footing niya, dito natin siya ilalagay. Ayan. Sa pagkabit, itong part na to, yan, ito yung isasalpak natin dito. Palipagan to siya. Yan. Pusa siyang maglalapat. Ayan. Pag naglapat siya, tatama yung butas niya. Ganyan siya. Pantayan dito. Then, tsaka nyo i-screw yan. On the other side. And then, dapat nyo lang lalabas yung butas, then screw. Tapos kukunin natin yung front part ng lower frame natin. Yan, dapat itong may slot na to, lagi siyang papunta. Kung nasa loob kayo ng frame, itong part na to, yung may slot, diyan natin papatong yung slider guide natin sa middle part ng lower frame. So, kaya dapat paloob siya. Then ito yung pinakailalim. Ito, dapat palabas to. Then itong may slot, papasok dito sa loob. Nandito ako sa loob ng ating frame. Ganyan siya.
Yan, after natin makabit yan, tayo muna natin siya. Pwede na natin siyang isandal. Saka natin i-fix yan yung ganyan, sa may taas. Sa likod naman ng ng frame. Bali dito muna tayo mag-i-screw. Dalawa lang, isa lang muna. Dito sa may bandang baba. Yan, syempre, yung kabilang part naman, dapat ganun din. Sa loob naman ng harap naman nito. Kailangan parehas merong matutungtungan. After natin ma-fix to, tsaka natin itong ilalagay yung ating slider guide. Bali, itong merong spacing na ganyan, ibibend nyo lang yan pataas. Pag ganyan na, pantay na yung pagka-bend niya, dito siya sa may bandang right side. Kasi ito yung merong space. Bali, hindi na natin siya ipapasok dito. Para pag dinismantle nyo, madali lang din. Tapos dito natin siya itutungtong. Itong part na to. Dito, sa side na to. Yan. Tungla natin siya. Yan. Ayun yung magiging finish ng frame natin. Yan, buo na siya. Then after natin matapos yung frame natin, proceed na tayo sa pinaka-base niya. Pagdugtungin muna natin yung back panel. Bali itong right side, itutungtong lang natin siya rito sa left side. Tungtong ko lang siya. Ayan, diyan ko na siya pinag-tungtong. Yan, meron lalabas na mga screwan dito. May side natin. Diyan mo lang siya i-screw para mabilis. Yan, kubaba siya. Hindi na kubaba. Yan, after natin malapat yung back part natin, yan, ma-screw natin yung pinaka-center niya. Kunin natin yung left side na side panel. Yan, dito lang natin siya. Tapos, ilalabas siya ng mga butas. Kapag tama yung pagkakasalpak niya ng side panel, there's ang lalabas yung mga butas niya rin sa side natin. Yan, tsaka yung siya i-fix. Ganyan yung right side. Yan, kapag na-build na natin yung pinaka-base niya, nagdugtong na natin lahat, tsaka natin ikakabit yung
yung frame na binuo natin kanina. Pagpasok ng frame, kung meron na kayong boost na Ligify, dun sa harap, ayun yung pinaka harapan niya. Tapos manggagaling siya rito sa loob. Itong space sa ating side panel, dito natin siya ipapasok. Bali, dito lang natin siya ng palit. Yan. After natin makabit yan, ang next natin ikakabit yung top cover. So, ito yung pinaka-top cover natin. So, top cover guys, makikita nyo. Ito yung pinaka-taas niya. Then, merong slab dito para sa middle cover natin or sa center panel natin. Bali, itong meron space na ganito, ito yung banda dito sa may frame. Then, itong flat naman, ito naman yung nakadilip sa ating back panel. Pagpasok na ito guys, magagaling sa loob. Ikot nyo muna yung sa may back panel. Yan yung gitna. Then, tsaka i-fix ng screw dito sa may side. Then, after natin makabit sa top cover natin, ito naman yung bottom cover natin yung plastic pack. Sa loob. Yan din, magagaling muna sa back panel. Didikit muna natin siya. Dahan-dahan siya ibaba. Na after niya, nakabitin natin yung top at bottom. Next is yung ating center panel. Pati sa center panel, may distant ko lang siya ng paganto. Tapos unahin yung isalpak yung sa may bandang baba. Dito. Yan yung galing sa taas. Then, tsaka nyo i-fix yung screw dito sa gitna. Bali, i-screw muna natin ito, yung parts na yan. Sa gitna. Tapos sa pagkabit naman nito, itong may parts na nakaangat na ganyan, kailangan nasa loob siya. Bali pa ganyan, hindi siya pabalik na dito. Ayan, tatlo. Kapag yun sa butas. Bali, ito yung magiging ano niya,
isa rin sa pagpatibay tsaka magtutulong sa kanila sa side panel tsaka back panel. And after natin makabit siya, tsaka natin ikabit ng mga diroskas natin na puti. 0-0 lang muna natin. Bali sa surface, kung sakaling hindi pantay, hindi naglalapat yung pintuan, pwedeng dito na kayo mag-adjust sa footing na to. Pag hindi pantay yung surface ng semento or yung silicone, hindi nyo na kailangan mag-sapping pa para pumantay lang yung pinaka-sliding na pintuan. Dito na kayo mag-a-adjust. Yan, after yung makabit yung footing, next naman tayo sa mga shelves. Bali, itong manipis na part, ito yung nakadikit sa back panel. Then itong malapad, ito naman yung lumipad lang sa harapan. Bali, yung pinakamalapad na shelf, ito yung nandito sa may left, sa may right side. Then yung maliit naman, nakikita nyo yung pinagkaiba niya. Itong maliit, dito siya sa may left side. Then itong malapad, dito siya sa may right side. Bali, kailangan ang kukunin nyo dito sa may shelf na to. Kasi sa right side, iba yung shelf na bandang taas. Merong space na ganyan para sa cover ng mini bolt. Then ito yung may butas. Bali, ito yung magka-part niya. Tapos yung una kong sinalpak, para itong pangalawa, ito naman yung wala naman space na ganun pero may space dito. Yan. After natin makabit yan, ito naman tayo sa may butas. Pangatlong layer siya. Pangatlo galing sa baba. Yan itong may part na ito yung pinakalas sa taas. Maliit sa may left side. At saka natin ikabit yung rod. Tapos i-fix muna natin ang screw bushel dito sa may back panel. Yan, sa pagkabit naman ng cover ng ating mini bolt, pasok nyo lang siya ng pagganto, piston. Then, tayo siya ng paganyan, hawakan nyo susihan, ilalim. Pasok nyo na ngayon siya dito sa may gitna. Sa pinaka-gitna. Open nyo. Open nyo pinaka-pintuan para mas mabilis siyang mahawakan. Then, ito yung ilalim na ito, may butas yan. Ito naman yung tatapat. Yan ang pinakalas yung ating pintuan. Sa ating pintuan guys, makikita nyo, meron siya ditong plastic guide. Yan, itong dalawa. Dapat nakatapat siya rito sa may butas dito sa ilalim. Yan. Bali, kung sakaling nasalpak nyo na parehas, dalawang pintuan, tapos pag i-slide nyo, medyo magalit siya or sumasangga dito, ang gawin nyo, pwede nyo siyang triman. Ito, bawasan nyo lang ng konti ito. Konting-konti lang. Triman nyo gamit yung cutter. Kung sakaling nakapasok na siya, nakatungtong naman yung railing na to,
to slider guide. Pero kapag in-slide nyo, parang sumasangga dito sa butas, ganyan yung gawin nyo. Bawasan nyo yung dito sa taas. Yan, for example, ito, salpa ko na siya. Sa baba, sa railing nakasalpa, maayos yung pagkakaslide niya. Then, kapag slide nyo, para bumabangga dito, ayun yung babawasan nyo yung sa may plastic way dito sa taas. Para rin kapit na susian. Pagkabit ng susian, pag ganyan siya, ang galing sa baba, then sa taas. Ay, pwede rin sa taas, tapos sa baba. Tapos itong mga magnet, hindi natin siya ikakabit dito sa mga butas ng dito sa side. Yan. Bali, tatanggalin ko itong susi. Naka-open siya. Okay yung pagka-slide niya. Then makikita niyo may space dito. Hindi siya nakalapat ng gusto. Dito sa kabilang side, may space siya. Ang problema niyan, surface. Ngayon ang gagawin niyo, mag-a-adjust kayo sa may footing dito sa ilalim. At titimplahin niyo na lang kung dito ba, dito, or sa kabilang side. Para kapag inangat ko siya, yan, titimplahin natin yung footing. Yan, taas ko na siya. Bali nawala na yung yung open space dito kapag naka-open yung cabinet. Yan, naglapat na rin siya. Para kahit naka-open siya, sarado pa rin yung pinakapintuan natin. Bali ayun yung purpose ng Deroscas na footing natin. Para kahit naka-open yung cabinet natin, hindi siya nakalock, okay lang dahil lapat naman yung sa side natin. Now, so mas madali siyang i-lock kapag lapat yung mga pintuan. Yan lang kadali buuin yung ating Zia na sliding wardrobe na cabinet.